Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya aawitan. Ating paputihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang hari, higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Tayo ay lumapit sa kanya, sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niya, mga hinirang, mga tupa niya tayong inaalagaan. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang nang nasa Mereba sa ilang ng Masa. Ako ay tunuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawa silang ng nakinabang. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumapang, di sila daratal sa lupang pangakong aking inalaan. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Sabay-sabay sa awit. Purihin mo, kaluluwa, hari ng kalangitan. Tayo ay tinubos niya hanggang sa kamatayan. Inako ang parusa't dalay kapatawaran. Purihin ang ating Diyos, alay ay kaligtasan. Dakilain mo ang Diyos na sa ating nagpapala. Siya ay mahinahon kung magalit di bigla. Sa ating mga anak niya ay sagana ang awa. Purihin ang ating Diyos, tapat siya't dakila. Kayo rin mga anghel, sambahin ang ating Diyos. Mukha niya'y nasilayan, papurihan ng lubos. Kahit araw at buwan, sa Kanya ay maglingkod. Magkaisa ang lahat, purihin ang ating Diyos. Nadatnan ko ang pagbubukang liwayway na handa para ikaw ay salubungin, O Diyos. Buong pusong tumatawag itong iyong abang lingkod. Ako'y iyong dinggin, Panginoon, at susundin ko ang utos. Tumatawag ako, Panginoon, sa iyo dumaraing. Iligtas mo ako, ngayon ang utos mo ang susundin. Madilim pa ang lingkod mo ay kising na tumatawag. Sa pangako mong iniwan, pag-asa ko'y nakalagak. Hindi ako makatulog, magdamag na laging gising. At ang aking binubulay ay ang bigay mong aralin. Ako'y dinggin mo, O Panginoon, ayon sa iyong pag-ibig. Iligtas mo ang buhay ko, yamang ikaw ay matuwid. Palapit na ng palapit ang sa aki umuusig. Mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Ngunit ikaw, Panginoon, ay malapit sa piling ko. Ang pangakong binitiwan mo sa akin ay totoo. Yung mga tuntunin mo ay matagal na aking talos. Ang utos na ginawa mo ay walang hanggang mga utos.
Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naratnan ako ng pagbubukang liwayway na handa para ikaw ay salubungin, O Diyos. Ang Panginoon ay aking lakas at aawitan ko siya ng papuri, sapagkat siya ang aking tagapagligtas. Itong Panginoon ay aawitan ko. Sa kanyang kinantang dakilang tagumpay, ang mga kabayo't kawal ng kaaway, sa pusod ng dagat lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag. Siya ang sa akin nagkupkop, nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Siya'y mandirigma na walang kapantay, Panginoon ang kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay nangasilusog, ang lahat ng ito ay kanyang nilunod. Hininga mo'y parang hanging umiihip, kayang pataasin pati na ang tubig. Napahihinto mo ang agos ng batis, pati kalaliman ay natutuyo mo kung siya mong nais. Wika ng kaaway aking tutugisin, tiyak aabutan, kukunin kong lahat ang makikita ko kahit anong bagay. Hahati-hatiin yaong kayamanan sa aking patalim at lakas na taglay. Kapkam kaming lahat ng ang ari-arian, ang isang hingamoy malakas na hanging nagpapadaluyong, para silang tingga na nagsisilubog kung takpan ng alon. Ikaw, Panginoon, sinong mga Diyos ang iyong kamukha? Sinong kamukha mo na ang kabanalan ay kahanga-hanga? Sino ang tulad mo na kahangat-hangat dakila ang gawa? Nang ang iyong kamay, ang kanang kamay mo, nang iyong itaas, sila sa daigdig, naglaho at sukat. Tapat kang mangako, ang iyong tinubos, iyong inaakay, sa bayan mong banal. Sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na itinangi mo, para maging iyong lubos, at sa santuaryong natayo ayon sa iyong loob. Ikaw, Panginoon, maghahari magpakailanman. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay aking lakas at aawitan ko siya ng papuri, sapagkat siya ang aking tagapagligtas. Purihin ang Panginoon, kayong lahat ng bansa. Purihin ang Panginoon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukos sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon, kayong lahat ng bansa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga kapatid, yamang kayo'y tinawag at hinirang ng Diyos, magpakatatag kayo sa kalagayang ito upang huwag kayong malupaypay. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ako'y umuhibik sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Ako'y humihibik sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Ikaw lamang ang nais ko sa daigdig ng mga buhay. Sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ako'y humihibik sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Ang lahat po ay magsitayo. Panginoon, inyong bigyang liwanag ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel.
sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabakan ang ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na iligtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan, at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan at kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, iyong bigyang liwanag ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. Magpuri tayo kay Kristo. Pinili niyang maging kaisa natin sa lahat ng bagay, upang maging matapat at maawaing paring tagapamagitan sa Ama. Dumalangin tayo sa Kanya. Panginoon, bahaginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Panginoong liwanag ng katarungan, niliwanagan mo kami noong kami binyagan. Ang araw na ito'y sa iyo namin iniaalay. Panginoon, bahaginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Sa bawat sandali ng maghapong ito, ikaw ay aming papupurihan at dadakilain ka ng aming mga asal. Panginoon, bahaginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Naging masunurin sa iyong salita si Maria, na iyong ina. Gabayan ang buhay naming sumang-ayon rin sa iyong salita. Panginoon, bahaginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Laganap sa aming buhay ang mga bagay na lumilipas. Ituon ang aming mga puso sa bagay na makalangit, upang sa pamamagitan ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahalan, masilayan namin ang kaluwalhatian mo. Panginoon, bahaginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Nanalangin kami sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mahal na Ina ng Grasya, para sa aming Santo Papa Francisco, sa aming Arsobispo Gilbert, sa mga pari at diakono, para sa mga banal na bukasyon, para sa aming mga kamag-anak, mga kaibigan at tagapagtaguyod, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, sa mga makasalanan at sa mga kaluluwa sa purgatorio, at sa lahat ng mga nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating panalangin. Panginoon, bahaginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Manalangin tayo. Ama, iligtas kami sa dilim ng kamatayan. Ang liwanag nawa ng iyong pagkabuhay ang manahan sa aming mga puso na siyang magdadala sa amin sa walang hanggang buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw lamang ang banal at walang mabuting iiral kundi dahil sa iyo lamang. Pakundangan sa pagdalangin ni San Juan Paulo II, ipag-utos mong kami mamuhay nang di dapat makabawas sa iyong kadakilaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan, sa kabila ng mga langit, upang malaganapan ng kanyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang, sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakikilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi tayo matutulad sa mga batang nagdadala ng bawat aral, parang sasakyang dagat na sinusiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng mga taong ang hangad ay ibulid tayo sa kamalian. Manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamamagitan niya'y nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-uugnay-ugnay ng kasukasuan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel, upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang poon, ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman, at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Hindi nais ng may kapal na salari parusahan, kundi siya'y magbagong buhay. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon
ang ilang mga tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo, higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, "May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakasisikip lang iyan." Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsuko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Magandang umaga din po sa ating mga kapatid na nakikiisa sa banal na pagdiriwang na ito via live streaming at sa mga kapatid nating nakikinig sa Radyo Totoo 95.9. Batiin niyo po ang inyong katabi ng magandang umaga. Ayan. Napakaganda po ng ating umaga ngayon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung susuriin tayo ng ating Panginoon sa araw na ito at titingnan kung tayo ba ay namumunga, mayroon kaya siyang makikita? Masasabi kaya natin na lumalago at namumunga tayo sa ating pananampalataya? Baka naman hindi tayo umuunlad sa ating pananampalataya, kaya hindi tayo namumunga. Baka hanggang ngayon, Katoliko lang tayo sa pangalan, pero hindi sa gawa. Baka tinatamad pa rin tayong magdasal, tinatamad pa rin magsimba, at tinatamad pa rin makiisa sa mga gawaing pangsimbahan. Baka nakakalimot tayong magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang ating tinatanggap at hindi rin tayo nakakahingi ng tawad sa Kanya tuwing tayo ay nagkakasala. Kung sasabihin naman nating namumunga tayo, ano naman kaya ang ating bunga? Mabuti kaya ang bungang dulot natin o mapait na karanasan para sa iba? Baka naman sama ng loob at sakit ng ulo ang ibinibigay natin sa ating mga magulang, sa ating mga anak, sa ating pamilya. Baka hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakakapagpatawad. Baka tayo rin ang nagiging dahilan
kung bakit napapahamak ang iba. Baka tayo rin ang dahilan ng pagkakasala at panghihina ng iba. Mga minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo na kapag hindi natin pinagsisihan at tinalikdan ang ating mga kasalanan, mapapahamak din tayong lahat. Sapagkat ito ang nagiging hadlang sa ating paglago. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi tayo nakakapamunga ng mabuti. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataon para baguhin ang ating mga sarili, para maging mabuti, para maligtas. Sabi nga po doon sa verse bago mag-aleluya, sabi doon, hindi nais ng may kapal na salari parusahan, kundi siya'y magbagong buhay. Pinibigyan tayo ng panahon ng ating Panginoon para tayo ay makapagsisi, para tayo ay makapagbago, para tayo ay makapamunga. Pahalagahan at huwag nating sayangin ang mga pagkakataong ito. Tanggalin natin sa ating buhay ang galit. Tanggalin natin sa ating buhay ang kadiliman. Tanggalin natin sa ating buhay ang kasalanan. Paano? Sabi ni San Juan Paulo Ikalawa, darkness can only be scattered by light. Hatred can only be conquered by love. Darkness can only be scattered by light. Hatred can only be conquered by love. Kaya mamuhay lagi sa liwanag at sa pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Because without light and without love, we will never grow and we will never bear fruit. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ang aming mapagpakumbabang paglilingkod ay kalugdan mo sa ikarangal ng mga banal mong ikinalulugod at sa ikadadalisay ng aming katauhan at loob. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa,
at ni Gilbert naming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang banal na esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Peace. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magpapahayag tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo na ating tatanggapin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagot ng Amen. Hindi na individual ang pagsagot ng Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo, na makibakang di inaalintanan, mga hirap na dinaranas sa tuwin ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit ng kaginhawahan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na wala
sayo. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo, na makibakang di inaalintanan, mga hirap na dinaranas sa tuwina'y magsumikap na hindi humahanap ng kapalit ng kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang sa langit ng mga banal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin magkamit ng di magmamaliw na kabutihang ngayon pa man ay minagandang loob mong ibigay sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrialcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan,
Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit ang mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos, Amang kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa.